Sa gitna ng kadiliman, isang bundok ang tila nagliliyab na parang mula sa ibang mundo. Hindi pula, hindi orange, kundi matingkad na asul. Parang may ilog ng asul na apoy na dumadaloy sa gilid ng bulkan. Sa unang tingin, para itong espesyal na epekto mula sa isang pelikula, pero ang nakikita mo ay totoong nangyayari. At ang mas nakakatakot, ang asul na apoy na ito ay hindi ordinaryong apoy. Ito ay resulta ng mga gas na lumalabas mula sa bulkan. Kapag nagliyab ang mga ito, nagiging parang asul na luha ng apoy ang buong paligid. Pero bakit asul? At bakit napakadelikado nitong lapitan? Isa sa pinakakilalang lugar na may ganitong phenomenon ay ang Kawah Ijen, isang volcanic complex sa East Java, Indonesia. Sa gabi, maaring makita ang mga bahagi ng bundok na tila may dumadaloy na electric blue fire. Pero may isang malaking misconception. Hindi asul ang lava. Ang tinatawag na blue fire ay karaniwang nagmumula sa sulfur-rich volcanic gases. Kapag ang sulfur gases ay lumabas mula sa mga bitak at mataas ang temperatura, maaari silang magliyab kapag nagkaroon ng tamang kondisyon. At dahil sa chemical properties ng sulfur combustion, nagkakaroon ito ng matingkad na asul na apoy. Kaya kapag tinitingnan mo ito mula sa malayo, parang may supernatural na apoy na gumagapang sa bundok. Pero ang totoo, chemistry ito. Karaniwang iniisip natin na ang apoy ay dapat orange o pula. Pero ang kulay ng apoy ay maaring magbago depende sa substance na nasusunog. Sa kaso ng sulfur gases, ang combustion ay maaring makalikha ng blue flame. At kapag nangyari ito sa madilim na kapaligiran, mas lalo itong nagiging dramatic. Sa araw, maaring mahirap makita ang blue flames dahil natatabunan sila ng liwanag. Pero sa gabi, parang nag-iiba ang buong tanawin. Ang dating madilim na volcanic landscape ay nagiging parang isang eksena mula sa ibang planeta. At dito, nagmumula ang blue fire phenomenon. Pero habang maganda itong tingnan, may dahilan kung bakit hindi ito simpleng tourist attraction. Ang pinakamalaking panganib ay hindi lamang ang apoy. Ang gas mismo ang problema. Ang volcanic areas na may sulfur emissions ay maaaring magkaroon ng mataas na concentration ng gases na mapanganib kapag nalanghap. Isa sa mga pangunahing concern ay sulfur dioxide na maaaring makairita sa mata at respiratory system. Mayroon ding hydrogen sulfide, isang gas na maaaring maging lubhang mapanganib kapag mataas ang concentration. At ang mas nakakabahala, minsan, ang amoy ay hindi sapat na warning. Sa mataas na exposure, maaaring maapektuhan ang kakayahan na maamoy ang gas. Kaya ang paglapit sa volcanic gas vents ay hindi basta-bastang adventure. Kailangan itong gawin ng may tamang safety precautions. Kapag may sapat na sulfur deposits at lumabas ang mainit na volcanic gases, maaaring magkaroon ng sulfur combustion. Ang tunaw na sulfur ay maaari ring dumaloy mula sa volcanic system. Kapag nagliyab ang sulfur-rich gases, lumilikha ito ng isang kakaibang tanawin. Mula sa malayo, parang may asul na ilog ng apoy na dumadaloy pababa sa bundok. Mas lalo itong nagmumukhang hindi kapani-panawala. Pero tandaan, hindi ito isang ilog ng asul na lava. Ito ay kombinasyon ng volcanic gases, sulfur, init, at combustion. May dahilan kung bakit maraming taong nakakakita nito ay agad na nagsasabing parang hindi ito Earth. Ang combination ng madilim na bundok, makapal na usok, dilaw na sulfur deposits, at matingkad na blue flames ay talagang parang alien landscape. Pero marahil, iyon ang isa sa pinakamagandang paalala ng kalikasan. Hindi kailangan ng science fiction para makakita ng kakaiba. Nasa mismong planeta natin ang mga lugar na kayang magmukhang imposible. At minsan, ang pinakamagandang tanawin ay mula sa mapanganib na kapaligiran. Sa dilim ng gabi, ang bundok ay tila umiiyak ng asul na apoy. Pero sa likod nito naroon ang init at isang puwersang hindi dapat maliitin. Ang blue fire ay hindi magic. Ito ay isang pambihirang resulta ng geology at chemistry na nagsasama sa iisang lugar. Kung mahilig ka sa ganitong mga kakaibang kwento, huwag mong kalimutang i-like at i-follow ang Tinig ng Kasaysayan. I-comment mo sa ibaba kung anong misteryosong topic ang gusto mong susunod nating talakayin. Baka ang suggestion mo ang maging susunod nating episode.
dahil dito sa tinig ng kasaysayan, bawat misteryo may kwentong naghihintay na matuklasan. Ito ang tinig ng kasaysayan.